Hi guys, ngayon mga tropa ko dyan na nationwide, may isa na naman tropa na nagtanong sa atin na humihingi ng advice. Ito ang sabi nyo, nag-chat lang to sa akin, nag-PM, kumbaga nabasa ko lang. Quiz Ben, ako ay matagal na naliligaw sa aking katrabaho. Halos 2 years na ako naliligaw sa aking katrabaho. So ngayon, marami na akong effort na ginawa sa kanya at time na nilaan sa kanya, pero habang tumatagal parang umiiwas na siya sa akin. Hindi niya na ako kinakausap. Nagde-date pa kami sa labas. So ngayon tol, bilak niya ako. Kumbagay nawala na yung communication namin sa isa't isa sa social media. Lahat ng social media platform ay nakablock siya sa akin. Pero sa personal naman, nagkikita pa kami sa trabaho. Ngayon, iniiwasan niya ako. So ngayon, Quiz Ben, dapat bang sumuko na ako or mag-give up sa taong yun? O sa nililigawan ko? Quiz Ben, mali bang umasa? Ngayon, sasagutin natin yung tanong ni tropa. O magbibigay din tayo ng advice sa mga nanonood dyan sa kabilang screen na may experience na ganito sa kanilang nililigawan. Ito yung may papayo ko sa inyo mga tol. Mga tol, tulad ng sinabi ni tropa, yung nag-PM sa atin dyan. Tol, ang may papayo ko lang sa'yo, di ba halos mag 2 years ka na naliligaw doon sa taong yon at marami ka ng effort na ginawa or time na nilaan sa kanya. Ngayon tol, kung nagiging cold na siya sa'yo at sa lahat ng social media nakablock ka sa kanya, ngayon tol, tigilan mo na. Yun ang masakit na katotohanan. Tigilan mo na or sumuko ka na sa gusto mong mangyari. Kasi nga, isipin mo pare, 2 years ka na naliligaw sa taong yun. Marami ka ng efforts na ginawa or time na nilaan. Pero tol, isipin mo nasasayang lang yung mga ginagawa mo. Kumbagay parang para sa kanya is nababaliwala. Ngayon tol, ang may papayo ko sa'yo at masasabi ko dyan sa sitwasyon mo na meron ka, ay nararapat lang siguro na iwasan mo na rin or pigilan mo na yung nararamdaman mo sa kanya at ihinto mo na. Iniiwasan ka na tol, obvious naman tol, iniiwasan ka na ng tao. It means ayaw na sa'yo. Isipin mo, bakit kailangan ka pa niyang i-block sa lahat ng social media platform para mawala kayo ng communication sa isa't isa? O diba? Maaaring may ilang dahilan yan Maaaring unang dahilan kung bakit kanya iniiwasan, maaaring strict parent or nag-aaral pa siya or study first. Kumbaga pinagbabawalan pa siya sa edad niya is pinagbabawalan pa siya ng kanyang mga magulang na pumasok pa sa isang relasyon. Ngayon nga, kung katrabaho mo siya is nagtatrabaho na siya, may isa pang dahilan maaaring may iba na siyang nakilala na masigit pa or mayaman sa'yo, mas mapera. Kadalasan kasi, masakit na katotohanan dyan tol, kadalasan kasi sa mga babae, minsan, hindi ko nilalata, minsan pera lang ang habol sa atin. Kumbaga yung effort natin sa kanila o yung time, nasasayang, nababaliwala sa kanila. Kumpara sa'yo, yung effort at yung time na binibigay mo sa kanya is mahalaga para sa kanya. Ito ay kumbagay na babaliwala, natatakwil yung oras at yung efforts na ginagawa mo. Diba? Ito lang sakit isipin nun. Sa 2 taon mong pag-i-effort at time sa kanya, nagawa ka pa niyang i-block sa lahat ng social media platform. Kung ito ay nakablock sa IG, Facebook, Messenger, kahit saan pa, at na kayong communication sa isa't isa, nararapat lang na iwasan mo na talaga tong taong to. Kung sa personal naman, nagkikita pa kayo sa personal, kung ihinto mo na tol. Kung tutusin tol, wala naman dahilan para i-block ka niya, diba? I-block ka niya talaga, kailangan talaga i-block para mawalan kayo ng communication sa isa't isa. Isipin mo yun tol.
kailangan niya pang gawin yun para lang iwasan ka. So anong reason? Ba't iiwasan ka niya? Diba? Kung talagang gusto ko ng taong yan at talagang marunong mag-appreciate sa mga bagay na nilalaan mo sa kanya at binibigay, hindi niya gagawin yan sa'yo, men. Hindi ka niya iiwasan. Tol, kakausapin ka niya. Magkakaroon din siya nung time sa'yo at hindi siya magiging cold. Kung noon, nung una, nung umpisa, nung simula nung makilala mo siya, hindi pa siya nagiging cold sa'yo, hindi pa siya nagiging malamig, yung hindi mo pa talaga na ipagtatapat yung mga nararamdaman mo sa kanya, is okay pang lahat. Tol, doon sa sitwasyon mo na yun, makikita mo talaga na sa umpisa lang talaga masaya ang lahat. Tulad ng sinabi mo, Kuis Ben, mali ba ang umasa sa taong yun? Sa taong nililigawan natin? Hindi naman masamang umasa sa taong nililigawan natin, mga tol. Ang mali lang dun talaga, todo effort tayo. Marami na tayong nagawa sa kanila, para sa kanila. Ang mali dun ay hindi talaga sila maalam mag-appreciate sa mga bagay na binibigay natin sa kanila. At yung effort, tol, nararapat lang na mag-give up ka na. Yun ang masakit na katotohanan, tol. Yun ang malungkot na katotohanan. Yung taong gusto mo, yung pinaghirapan mo ng pinagtrabahuan mo o pinaghirapan mo ng 2 taon, is iniiwasan ka. Diba? Hindi mo na kailangan magabol sa taong yun. Kasi nga maraming tao sa mundo, maraming babae sa mundo na mas deserve mo. Men, tol, gumising ka na sa katotohanan, men. Mga tol, gumising na kayo sa katotohanan, tol. Obvious naman, iniiwasan ka na sa personal. It means di ka gusto. Oh, di ba? Di sila maalam magpalaga, men. Mga tol, di sila maalam magpalaga sa mga bagay o malaki o maliit na bagay na natatanggap nila mula sa inyo. At hindi sila marunong kumilala. Ngayon, tol, sa mga tropa ko dyan o nationwide, ang maipapayo ko lang sa inyo, kung may ganito kayong klaseng sitwasyon o experience sa babae, tol, mag-give up ka na, sumuko ka na. Kasi nga, yung pagmamahal mo na yan at yung nararamdaman mo na yan, ibalin mo na sa iba. Maraming tao sa mundo, maraming babae sa mundo, milyon-milyon ng tao sa mundo, men. Pwede ka pang makahanap ng babae na masigit dun sa inaasahan mo, na marunong magpalaga at marunong mag-appreciate at yung talagang mamahalin ka. Makikita mo yan sa isang tao kapag hindi ka gusto. Magiging cold sa umpisa, masaya pa ang lahat, pero magiging cold na yan, men, pagtagal. Kasi sa tunay na pagmamahal, kung talagang gusto ka rin o interesado sa iyo yung isang tao, walang oras na masasayang. Kasi nga, magkakaroon din siya ng time para kausapin ka, kahit na alam mong busy siya sa ginagawa niya. Diba? Kumbaga ay yung mga efforts na ginagawa, mo sa kanya ay kumbaga para sa kanya is mahalaga, malaking bagay na. Kumbaga marunong siya magpalaga doon sa taong gumagawa sa kanya ng ganun, diba? Minsan, tol, kilalanin nyo muna yung babae. Kumbaga kaibiganin nyo muna. Huwag muna tayong umasa, mga tol. Huwag tayong umasa kapag wala pa namang level, men. Nagmumukha tayong tanga niyan, men. Ang dami nating effort. Alam mo, men, nagmumukha tayong tanga. Ang dami nating effort sa kanila. Marami tayong ginagawa para sa kanila, para mapansin tayo. Yung mga oras na meron tayo, kahit busy tayo, nilalaan natin sa kanila. Nagpupuyat tayo para ma-chat lang sila. Pero sa isang iglap, di ba ang sakit nun, men? Sa isang iglap, iiwasan ka. Ibablock ka pa. Anong reason, men? Di ba? Kaya, tol, sa umpisa pa lang, huwag mong asahan na magiging ganun din sila sa'yo, men. Kasi, tol, hindi lahat ng babae is kagaya ng iniisip mo na magiging ganun din sa'yo, men. Mag-e-effort din ng ganun kadali. Mag-e-effort din ng ganun, diba? Ito yung nakikita kong malapit na dahilan bakit
Bakit ganun ka na lang kadaling iwasan ng mga babae, tol? Yung babaeng gusto mo, maaaring pinapaasa ka lang, di ba? Tapos sa huli, ikaw rin yung masasaktan, di ba? Sa una, yung mga babae, papakasahin ka lang yan. Hindi ko nilalata, pero sa huli, boy, ngayon pala, sabihin ko na sa'yo, huwag ka munang umasa. Alam mo, tol, ang mga babae, hindi natin kontrolado ang isip ng mga yan, tol. Diba? Kaya nga hindi pa natin sila lubos na kilala, kaya nga muna kilalanin muna natin. Sa umpisa kaibiganin natin, diba? Pabuti natin ng 1 year bago pagkatapos nun, tsaka tayo pumasok sa relasyon. Tapos nun, doon ka na bumanat, tol. Tsaka na tayo pumasok sa isang relasyon kapag yung babae talaga is marunong mag-appreciate dun sa mga bagay na natatanggap niya mula sa ibang tao. Diba? Masarap sa feeling, tol, kapag yung babaeng nililigawan mo at yung taong gusto mo is interesado din sa'yo. Interesado na makilala ka. Diba? Na makilala kung ano yung meron sa'yo, kung ano ka, at yung tanggap kung sino ka, men. Diba? Tanong, ba't ka magmamahal ng taong hindi naman talaga interesado sa'yo? At yung taong alam mong papasahin ka lang, diba? Simula pa lang, men, mararamdaman mo na yan na nagiging malamig na sa'yo yung tao kapag hindi interesado sa'yo. Kaya huwag mo muna pangarapin, diba? Hindi ka niya iiwasan kasi, boy, kapag iniiwasan ka ng isang babae pero interesado sa'yo, kakausapin ka niya ng personal, kakausapin ka sa maayos na paraan, tol. Kakausapin ka niya. Tandaan mo yan, tol. Maniwala ka sa akin, boy. Kung talagang may gusto sa'yo yung tao at interesado sa'yo, di ba tinatanong mo, ba't naiiwasan ka? Siyempre, tol, doon napapasok yung mo, doon napapasok yung mga katanungan sa isip mo. Ngayon, tol, kakausapin ka niya ng personal at sasabihin sa'yo kung ano yung malapit na dahilan at masasagot na rin yung mga katanungan mo sa isip mo. Puputok na yung brain cells mo pero hindi mo pa rin nasasagot yung mga katanungan sa isip mo. Kaya nga minsan naghahanap ka ng sagot sa katanungan. Ngayon, masasabi mo talagang gusto ka rin ng isang tao kapag kinausap ka niya ng agad-agaran, men, at ng personal. Diba? Masabi niya ng personal, ba't iniiwasan mo ako? Bla bla bla, sabihin sa'yo kung anong dahilan. Agad-agaran, syempre magsosorry pa yan, men. Yung mga taong alam ko na talagang deserve nila na bigyan ng pagkakataon na mahalin sila ng ganun. Diba? Ayun lang, tol, mga tol, yung mga ipapayo ko sa inyo. Maaaring iniiwasan ka ng babae dahil hindi ka gusto sa mga tulog. Diba? Pinapasa ka lang, marami ka ng pinaasa ka lang, tol. Marami ka nang nagagastos sa kanya pero siya wala pa nagagastos sa'yo, men. Tandaan mo, men, yung babae pwede mong mahalin yan pero wag mong gastusan ng ganun kaaga. Sige, tol, ito lang ang vlog natin sa ngayon and see you next time.